Okay, so ito na yung last topic ng ano natin, no, ng PC3. Okay, so bago tayo mag-proceed, so kailangan muna nating siguruhin na na-update na yung ano, no. Ito yung dynamic ah, seismic loads, no. So dapat ito ay hindi na siya yung ano, no, 1/8.5 or yung 0.117 something, no. So yun, dapat na-update na to. Same din dito sa isa, no. Ayan. So yun yung pinakalas yan dito sa binigay kong ano, no. Ayan, so dapat na modify na yan. Okay? So susundan nyo lang yan. At the same time, dapat ang primary loads natin is 11 lang, no. Ayan. So dalawang static apat na static seismic, dalawang dead loads, ang live loads, dalawang dynamic seismic or response spectrum loads, tapos dalawang ano rin wind. Okay, para tumugma siya. Okay, so ayan, so updated naman. So ang isa pang check dito ay yung syempre itong seismic definition. So dapat ito ay nakalagay na yung ano, no, yung ginamit nating or yung na-compute na structural period, which is ito, no, x direction and y direction. So ayan, so bago tayo mag-proceed, so importance factors is 1, no, sa standard. Okay, next, ang sunod nating gagawin ay ito yung ano ba wala rito. So meron na siyang, so yan yung ano na lang, no, yung ano muna. So naka-perform analysis muna. So check muna natin kung wala nang warning and error. So zero warning, zero error na. So stay lang natin yan. Next is kailangan natin ng load list. So bago tayo mag story drip, so kailangan muna natin ng load list. So kailangan muna natin tumapasa muna ng story drip and substory, no. Kailangan walang ma-detect ng substory. So load list. So dito ang load list na gagamitin natin is, so ayon sa ano, ang pag magche-check tayo ng story drip, dapat daw ay unfactored, no, unfactored lateral loads, which is ito gagamitin natin yung dynamic or yung 8 and 9, no. So select lang natin yan, dalhin natin dito, no. So ayan, 8 and 9 or yung response spectrum loads, no. Then okay lang natin. Ayan, then yes. So may load list na tayong lalabas dito. Ang next naman is kailangan natin ng i-click ang miscellaneous command, ang post analysis command pala, then define command, tapos hanapin natin yung story drip. So dito sa story drip may lalabas na allowable drip factor. So paano natin ko-computing yun, no? So nasa NSCP yan. So punta tayo ng NSCP. Yan. Open natin. Tapos so sa aking bookmarks, hanapin natin yung mga kailangan natin. Story drip. Ayan. So sa story drip daw ay ang formula is delta M is equals to 0.7 R delta S, no. So actually ang kailangan natin rito yung delta S. Ayan. Okay. Pero sabi dito, yung delta M daw, ayan, sa calculated story drip using delta M shall not exceed 0.0025 times the story height for structures having a fundamental period of less than 0.7 seconds. Tapos kapag naman greater than 0.7 seconds, ito naman ang value naman ng delta M is 0.02. So ngayon, alamin muna natin kung siya ba is more than 0.7 or less than 0.7. No? So saan natin makikita yon? So actually dito natin makita yan, no, sa loading. So yung ginamit natin, in-update natin, no, sa seismic definition. So narito rin naman yon. Ayan yung kanina. So makita nyo for 0.559 and 0.557. So parehas na less than
0.7 seconds. So, sa mga tuwid, ang gagamitin natin ay eto, 0.025. Okay? So, gamamit na lang tayo nito. Add ko na lang. Ay, ayaw nyo mag-add. Bawal yata mag-add dito. So, gawa na lang ako isang Excel. New. Ayan. So, 0.025. 0.025 tapos so, ang kukunin natin is yung delta S. So, magiging 0.025 over 0.7 times R. So, ito ay 0.7 tapos ito ay R. Ang R natin is 8.5. Okay? 0.7. Okay, so next is so, divide lang natin ito over nitong ito, product na itong 0.7 saka yung R. So, ang lalabas is 0.004202. So, ayan. So, pwede na nating i-ano, no? So, balik tayo sa analysis. Then, post analysis command, define. Tapos, select natin si story drip. Nasa na? Ayan. Tapos, ang allowable factor natin is 0.00 ano nga ba yun? 4202. 4202. Ayan. So, add lang natin. So, ayan, lalabas na siya doon. Next, so, pwede na rin nating isama si eto, no? Si CG at saka center of rigidity, no? Add natin parehas yan. Tapos ito, CG or inertia. Ayan. So, ayan, okay na. So, bukod sa story drip, so, syempre, kailangan rin natin ipapasa siya sa soft story. So, kailangan wala siyang ma-detect na soft story. So, paano papalabasin yun? Punta lang miscellaneous command, floor diaphragm options. So, design code natin, syempre, ASCE. Check soft story and at the same time, check na rin natin irregularities. No? Then, okay. Ayan. Tapos, run. Then, syempre, save. Ayan. Usually, ang soft story, lumalabas yan dito as warning, no? Tapos yung story drip, so kailangan natin pasukin. So pasok tayo ng view output. So ayan. So unahin natin si soft story, check natin to. So ayan, nakalagay no soft story is detected. So ibig sabihin okay na siya sa soft story. So check naman natin ang kanyang story drip, yung nilagay natin kanina, allowable. So ayan. So nakabase siya sa dalawang load primary loads 8 and 9 lang, no? So, ayan, pass, and, ayun lang, pass na siya lahat. Ayan, 4 lang na, no? Next is, ayan, yung kanyang, siyempre, may ginawa tayong mga irregularity check. Ayan. Teka, meron pa nga pala ditong, PC3 dito ko yata nilagay load ko MB when definition dito ko yata nilagay yan. Okay, so pag binalikan natin to, so ayan, so reentrant, so meron daw siyang ano, so kita naman dun sa ating ano, no, sa ating shape ng building. So may reentrant ano siya, no, regularities. Basta makikita nyo meron siya dito fail, which is under siya ng mass irregularity check. Ayan. So may fail siya, no. So ang tanong, okay lang ba yan, no? So yung iba naman is good. Ayan, so mass pa rin yan, mass irregularity check. Ayan, so yun lang naman, no. So ngayon pagka binasa natin yon dito sa provision ng latest ng ASCE. So, syempre, hindi pa na-update yung ating NACP 2015, no? So, ayan. Ayan, nakalagay rito sa ASCE 7 version 2022. So, mass irregularity, previous type 2 vertical irregularity has been removed from the official list of vertical irregularities in ASCE 7-22 based on FEMA P-2012 reports, which found that it does not significantly impact building collapse performance. So, ayan. So, sa latest code,
hindi na nila sinama ah, tinanggal na nila yung yung mass irregularity, which is eto ngayon. So sa mga tweet, pwede na nating i-disregard to base sa latest ng no. So hindi man updated pa yung NSCP, so okay lang naman yun, no. So at least ina-update na natin siya dun sa latest code, no. Kahit sa US, syempre ang NSCP naman is nakabase lang sa US. So goods na yan, no? Okay. So after nyan, after nating ma-check ito, saan na ba yan? Nawala. So next naman natin is magdi-design na tayo, no. So pag magdi-design na tayo, syempre kailangan na natin ng load combi. Okay? So sa load combi, meron akong ginawa, which is ito, nakabase yan dito, yung 1.4 DL, 1.2 DL. Nakabase ito sa NSCP load combi, no. So pag tinignan natin yan, nandito yan. Load combi, nasan ba? Load combination na yan. So ito yan, no. Nakabase rin yan dito. Ayan. Okay. So paano nangyaring nagkaroon siya ng ganito? Yung 1.2 plus 0.5 CAID. So actually dito yan, no? Sa NSCP rin yan, no. Dito yan sa, dito nga ba yan? Ayan, dito yan, no. Ang sabi dito, ang earthquake load, so alam naman natin na pagka nagkaroon ng earthquake, hindi siya pure horizontal, no. Hindi siya pure lateral. So sometimes nagkakaroon siya ng vertical. So yung vertical na yon is nadadagdag. Sabi dito, kailangan nating i-consider yung nadadagdag na vertical load sanhi ng earthquake, which is ito yon, no. So the load effect resulting from vertical components of the earthquake ground motion and is equal to an addition of 0.5 CAID. So yun, dun yun ang galing, no. Yung ito. So ito yan, dun yun ang galing, no. Yung 0.5 CAID. So dahil parehas silang dead load, so isinama siya sa original na 1.2 DL. Okay? So ano naman tong F1L? So F1L, ito naman yung so F1, tapos kung babalikan natin yan sa load combi, saan ba yung load combi natin? Load combination na yan. So ito yung F1, no. Ang F1 daw is 1.04 floors in place of public assembly for live load in excess of 4.8 kilopascal and for garage live load or 0.5 for other live loads. Kaya yun ay nagiging 0.5 L ito, no. Yung F1L magiging 0.5 L, no, or live load. Next. So mapapansin nyo, meron siya ditong 1 RSX. So yun nga pala, class. So dahil nagda-dynamic seismic loads na tayo, so ang i-consider natin dito sa design natin ng beam, slab. So ito, design to ng beams, column, and shear wall, no. Actually including na slab na rin yan. So ang i-consider nating earthquake load ay etong primary loads 8 and 9, or yung RSX, or yung dynamic seismic along X and dynamic seismic along Z, no. So ayan, so mapapansin nyo 1 plus 0.3. So saan ang galing yan, no? So sa NSCP rin yan, ito yung orthogonal effect, no. Yung 100% plus 30% ng kanyang perpendicular sa kanya, no. So doon rin yan ang galing, no. Ayan. Okay. So ayan. So itong pagka binuksan natin yan, so ito rin yan, no. So mapapansin nyo, ayan yan, yung 1.4D. So ayan, 1.4 ng load 5 kasi 5 at 6 ang dead load. Ayan, 1.4, 1.4. Tapos ito 0 dahil syempre 1.4 DL. So 0 lahat ng ibang primary loads maliban sa primary load 5 and 6. So parang ganun lang. Ito naman, kaya naging 1.32, syempre idadagdag mo yung CA. Ito, yung 0.5 CA ID. O yung I nun is kung ano yung value ng I mo, or yung risk factor or occupancy
importance factor or risk factor. So 1. So usually yan 1 kapag standard, no? So kapag mga school 1.25, kapag hospital is 1.5, no? Ngayon ang merong minsan nalilito ang nagdi-design, no? Kasi pag nag-stud tayo, nakabase tayo sa ASCE, pero pag ginamit natin si NSCP, medyo baligtad yung kanyang occupancy category. So okay lang naman siyang baliktad. Ang mas mananaig pa rin ay kung ano ba yung value, no, ng importance factor. Kasi sa pagkakalam ko, ang standard sa ano is type 2, no. Parang sa atin ay ano bang standard sa atin? Occupancy factor, nasan ba yan? So baliktad kasi to eh. Ito, occupancy. So ang occupancy natin ay ang standard natin, ayan, 3, nasa 3, ano. Ito yung 3. So sa ASCE, ang standard nila ay nasa 2. O sa atin nasa 4, no. 4 and 3, no. Sa kanila is nasa 2, medyo baliktad. Pero same lang, no. Kapag yung mga essential facilities nila 1.5 talaga to, no. Yung value nito, which is nasan ba 'yon? Nasa seismic 'yon. Dito ata. 1.5. Ayan, hindi pala, ano na pala to. Wala na yata dito. Story drip importance factor, MW load combi. Importance factor R. I, nasa na ba yung I? Wala na yung I. Importance factor. Lumagpas na yata ako. Diaphragm, story drip, R. Lumagpas na nga ako. Kung occupancy, dito ba siya? Occupancy, may value ba dito? Wala siyang value. Essential facilities, NA, earthquake loads. Ayan. Ayun, ito, nasa unahan pala. So ayan, so makita nyo, essential facilities 1.5, Sardis is 125, special is 1, and standard is 1, no? So yun lang, no? Kahit mabaligtad siya, okay lang, basta sakto lang siya, no? Lagi nyo yung isipin kung standard yung ano, kunyari bahay nyo lang or commercial, no? So 1 yun, no? So kung ang i-design nyo is essential, kunyari hospital o power plant, so 1.5 yan. So mga ganun. Okay? So let's proceed na. So ayan lang yung pinaka ano niya, no? So diyan siya nanggaling, itong load. So ngayon meron tayong tatlong load combination series. So ang una natin yung ito, table 1 is para nga sa beam, columns and shear wall. So ang kino-consider dito is yung dynamic seismic loads. Tapos ito naman pangalawa is para naman sa foundation design. So foundation design naman ang kino-consider, same lang siya, kamukha lang siya ng table 1. Kaso dito ang kino-consider ay yung static loads, no? Ayan, EX1, EZ1. So same lang din, orthogonal effect din. Tapos yung ano rin, yung additional vertical earthquake. So same lang, so 34 din. Tapos yung, di ba pag nag-design tayo ng foundation, dalawa yun, no? Yung LRFD or yung factored, saka meron tayong unfactored. So ito yung unfactored niya, no? Ayan. Tapos mapapansin nyo, 0.71. Saan nanggaling yung 0.71? So lang dito yan sa NSCP. Kaya bakit naging 0.71 yan? Nasaan na nga ba yung load combination? Ito yan, no?
So, saan nanggaling yung 0.71? Dito yung nanggaling sa E over 1.4. So, pag dinivide natin yun, 1 divide by 1.4 is 0.71. So, doon siya nanggaling. Yan, yung 0.71. So, saan naman nanggaling yung 0.21? So, ayan naman yung orthogonal effect ulit, no? So, kung ito ay 1%, 100%, ito naman yung 30%. So, ano ba ang 30% ng 0.71? So, ito, ita-times lang natin ng 0.3. So, lalabas yan is 0.21. So, ayan yun, kaya 0.21. Kaya pag tinignan nyo, orthogonal effect pa rin yan. Okay? So, na-involve lang ay si EX1 at si EZ1. So, yung apat pala, EX1, EX2, and EZ1 and EZ2. Okay? So, yun lang pinagkaiba. So, ngayon, syempre, ang didesign muna natin ay beams, no? Tapos, ito nga pala yung CA. So, itong ginawa kong load combi. So, yan ko na lang. Paano ko ba ito? Ayan. So, ito, yung makiklik yan, dito ang pupunta, no? I-update mo lang to. So, kung ano man value ng CA dito, mapupunta rin yan doon. So, ngayon ay 4.644. So, kunyari, ginawa ko itong 10. So, mababago siya, magiging 0.44. Pag tinignan niya, 0.44. Okay? Pero, syempre, babalik ko siya sa 8.5. 8.5 kasi ginamit kong distance to source dun sa design, no? So, 0.466. Ayan. So, pag click mo to, mag-export siya ng dito, no? Parang ito, imbis na i-copy pa natin ito, i-export niya na agad. So, click mo lang, tapos may magra-run na ganito, no? Ayan. So, gagawin mo lang, Control A and copy. Ayan. Actually, pwede naman itong mano-mano rin, no? Pwede naman, no? Ayan, then okay. Ayan. Pwede naman mano-mano yan, yan. Ayan. Yun nga lang, medyo matagal. Kasi imagine nyo, 34 plus 34 plus 9, no? So, may DL plus LL pa rito para sa serviceability check, no? Okay, so, dahil na-copy ko na, pwede na ako pumunta sa dito, no? Siyempre, pupunta na ako ng command file para ipipaste ko na lang doon. Hanapin ko ang pinakadulo ng primary load, which is si load 11. Ayan, si wind type, no? Si wind load C. So, ipipaste ko dito. Ayan. Then, save, then close. Ayan. Kapag tinignan natin sa loading, so, meron na siyang load dyan. Ayan, so kompleto na yan. Okay, so ngayon, saan natin to gagamitin? So, magdi-design muna tayo ng beam. Siyempre, di-design natin beam, columns, and ano ba to? Beam, columns, sa slab, no? So, dito, yung superstructure niya. Okay. So, this time, imbis na stud ang pagdi-design na natin, no? So, pupunta tayo ng RCDC. Okay. So, pero syempre, ang unang requirement niya ay may load combi ka na, no? So, kailangan may load combi. Pero syempre, dahil nalagay natin load combi, magpapanibago muna tayong run. So, kailangan, requirement ni RCDC, kailangan okay na yung structural analysis. Kumbaga, i-export lang natin, no? Tapos, stay in modeling mode lang, done. Next is, click lang natin to si Advanced Concrete Design dito sa gilid, sa workflow. Ayan, minimize ko lang to. Ayan. Tapos may lalabas na ganito. Click lang natin si RCDC, then accept. Ayan. Tapos lagyan na natin pangalan. So, siguro gawin ko na lang PC3. So, mag-sample lang ako ng isang beam, no? So, beam. Tapos client, kunyari, URS. Engineer is JLC. So, design code. So, dahil RCDC na tayo, mapansin nyo, meron tayong pagpipilian na NSAP. So, meron siyang built-in na NSAP, no? So, yun ang kagandahan ng RCDC. So, bakit nga ba tayo nag-RCDC? Bakit hindi tayo nag-STAAD sa design? Kasi, nung dati, sa steel natin, no? Nag-design tayo gamit si STAAD. Pero this time, sa reinforced concrete, nag-RCDC tayo. Ano bang disadvantage? Ang disadvantage kasi ng STAAD, ang nangyari, hindi niya kayang hindi niya kayang hindi niya kayang i-design na yung mga main bars is nagle-layer. So minsan 'di ba pag medyo marami ng bakal, nagkukumpul-kumpul na siya,
kailangan nating mag-layering, no? Dalawang layer. Kapag ginamit natin si STAAD, i-assume lang lagi niya yon na isang layer lang, which is hindi siya makatotohanan. Si RCDC, kaya niya yung iayos na nagle-layer, ayan. At the same time, kino-consider din yung mga spacing, no? Yung gap, no? Yung gap ng mga bakal, no? Kasi may set tayong doon pinakamalaking size nung aggregates, no? Para hindi siya bumara. So, yun. So, kaya mas practical gamitin si RCDC. Actually, kaya siya ginawa si RCDC para doon, no? So, ang mayari, structural analysis sa STAAD, then, ang reinforced concrete design is RCDC. Okay? So, ayan. So, click lang natin si beam kasi beam ang una nating i-design. So, ang isa-select ko is yung 9 meters or ito yung, kung ito ang second floor, third floor, ito yung roof deck, no? 9. Then, create. Ayan. So, mag-run siyang ganyan. Okay. So, mapansin nyo, may lalabas na siya na ganyan, no? Ayan. So, ito yung parang pinaka pwede natin sabihin roof deck priming plan, no? Ayan. So, ngayon, pag click natin to, pwede nating sa ibang designer, ginagawa nila is ginugroup nila, no? Kunyari ito, gusto kong i-group itong dalawa na to, no? Gagawin ko lang, click ko lang to, tapos ito, control, hold ko lang control, select ko to. Ayan, so, na-highlight na yung dalawang grupo ng beams na yan. Tapos, right click, lalagay ko group. So, ayan. So, magiging magkagrupo na yan. Next, pwede ko rin pagsamahin to. So, nasa inyo kung anong gusto nyo pagsamahin. Pag naman hindi pwede, nagsasabi naman si RCDC, sabi niya may problema, hindi siya pwedeng pagsamahin, gano'n. Gano'n naman siya. No? Kung hanggat pwede, so, ano lang yan, kumaga parang symmetrical. Makapansin mo, ito magkasing haba. So, pwede nating yun. Tapos ito din, saka ito. Ayan. So, pagsamahin natin sa group. Ayan. So, para mababawasan yung ano ba silbi ng group? So, parang ganito yon. Kung kunyari, itong balila na niya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, may 12, naging 12 beams na siya, imbis na 6 beams lang, no? So, kung sino ang critical sa 12 beams na yan, siya na yung mag-govern para sa grupo nila. Okay, kunyari, kunyari, si B19 ay critical, no? Kailangan niya na mas malaking section, so kailangan niyang susundan na yung kanyang no, yung nag-govern sa kanyang size. Okay? Next. So, dahil na-groupings na natin, punta naman tayo sa setting. So, unahin natin si basic load case. Ayan. So, i-consider natin lahat. Kasi, one time ginawa ko, consider ko lang itong load 5 to load 9. So, ayaw niya no. So, depende yata yun sa version ng STAAD, no? So, ngayon, isama na lang natin lahat. So, select ko isa, then Control A para ma-select ko lahat, then lipat ko na dito. So, ibig sabihin, kinonsider ko yung 11 primary loads. Ayan. So, ayan, okay lang yan. Then, okay. Ang next is yung load combi. Ito yung sinabi kong ayaw gumana kapag kulang yung kinuha mong primary loads. Ayan. So, itong add from analysis, ito yung galing kay STAAD, yung ginawa natin kanina, yung pinaste natin galing sa load combination generator. So, select lang natin to, add from analysis. Tapos, nakalagay dyan, may lalabas na, do you wish to remove duplicate linear? So, mag-no ka na lang. Kasi, imamano-mano mo pa rin naman yan. So, dahil magdi-design tayo ng beam, so, ang kukonsider lang natin is si 100 series. So, ito. So, ito lang isa-select natin. Ayan, ayan. Tapos, uncheck natin lahat ng hindi 100 series, which is ito, in 201. No? Uncheck na natin yan. Hindi natin siya sasama. Ayan. So, ito pa. Sa 300 and 400. So, wala na. So, ayan na. So, ang consideration natin is load combination 101 hanggang 134. Ayan. So, ito rin yung ginamit natin doon, no? Then, okay lang natin. Ayan. Next is yung general and reinforcement. So, ayan naman ang isusunod natin.
So double check ko lang dito sa aking ano. Ayan. So magda-ductile design tayo. So sa ductile design, so ibig sabihin dito medyo ano no, economical siya. So medyo mas maliit. Pag ductile design, mas maliit yung section. So kumbaga ipupush natin na mas maliit na section pero strict sa rebar, no, sa reinforcement. So click natin special, tapos dito ay gagamitin natin is si 0.7, no. So si 0.6 kasi ay masyadong conservative, so 0.75 ang pinaka ano no, select natin dito. Sa ibang version ng STAAD, wala kang pagpipilian dito. Pipili mo lang special or intermediate, no. So this time 0.75 select natin. Next is sa concrete grade, so taasan na natin, gawin na nating 28. So ang ibig sabihin nitong C21, so ito yung megapascal, no, yung compressive strength ng concrete. So kung C21, ibig sabihin nasa 21, minimum siya 21 megapascal. So medyo taasan na natin kasi medyo mataas naman to, almost parang 4 story na. So gawin na nating 28, no, 28 megapascal. So pagdating sa steel grade, so yung iba ginagawa yung main bar is 414 or grade 60, tapos yung shear ay ginagawang mas mababa or grade 33, yung usual na nabibili natin sa hardware. So pwede nating subukan natin yung gamitin natin muna ngayon para sa shear, no. So ano lang natin na grade 33 to MPa. So ilan ang conversion niya? So yan daw ay 230, approximately 230 megapascal. So select natin kung may 230 rito. So pinakamalapit na itong si 227 sa 230, grade 30 227. Ayan, so select natin yan. So try natin kung gagana. Tapos pagdating naman dito sa main steel bar, no, so nung nakaraan ginawa ko, tinaasan ko to, nag-e-error siya, no. Kasi papakita ko. So pag ginawa natin itong 16, ano ibig sabihin nito? So ang minimum niya ay 16. So ibig sabihin magdi-design siya ng pinakauna niyang igagamitin ay si 16. Pag hindi, aangat siya ng 20, 25 hanggang 32. Ayan, ganyan mangyayari, no. Tapos ito namang shear steel rebar. So ito naman yung kanyang stirrups, no. So itong usually ginagamit, number 10mm, 12mm. So actually minsan nagsi-16mm, no, kapag talagang ano. So siguro try muna natin 12mm. Tapos ito namang SFR or side face rebar, side face reinforcement rebar. So ito naman yung ano requirement to kapag sobrang lalim ng biga, no. Merong nilalagay sa gitna noon. So usually naman ginagamit doon is 12 or ano lang, no, 10mm. So siguro lagay natin 12, tingnan natin kung pwede. Tapos itong minimum spacing is, so assist lang yan 75. Itong maximum gawin lang natin 250. Okay? Tapos check natin si different rebar for outer and inner stirrups. Ayan, tapos yan, wala na tayong gagalawin. 414. So okay lang natin. Ayan. Then after nyan, ito na, auto design. So ipag-design na natin si RCDC. Click lang natin to, then run. Tapos makita nyo yan na nagpa-process siya dito sa baba. Tapos malalaman nyo kung filled ang beam. Siyempre mayroong ilalabas siya na red. Kapag green, goods na yon. Ayan, so tingnan natin. Alam ko may lalabas siya maraming red dyan, no. So hintayin lang natin na depende sa bilis ng PC niya yan, no, pag-design niya. So ang i-design lang niya pala class is etong ano lang, no, yung level lang na to, no. Ito lang lahat. Ayan. So kasi ang sinelect natin kanina yung level 9 or yung roof deck, no, roof deck level. So yung mga beams niya. Okay. Complete na daw. Ayan. So makikita nyo, sasabihin naman niya beam failure. So ayan, dami nag-fail, no. Actually ito lang ang sa lahat, no. Ito lang ano, ilang beam lang ang nag-pass. 1 2 3 4 5 6, no. So ano ibig sabihin niyan?
So, pagka chinek nyo yan, ang gagawin nyo lang ganito, no? So, click nyo lang, then right click, tapos hanapin nyo yung design. So, ayan. So, pwede mong baguhin yung mga line dyan. So, usually, ang binabago, syempre, is yung section, no? Minsan kasi, ayan, kunyari, i-design natin, tingnan natin, para alam natin kung saan ano yung problema. Sasabihin niya yan dito. So, syempre, wala tayong binago, malamang failed pa rin yung G1, no? Ayan. So, ayan, nakita nyo, beam, B5. So, si B5 daw ang may problema. Ang sabi rito ay failure yung top, beam, detailing, no? So, ibig sabihin nun, sumisikip, no? Or kailangan nating laparan. Ngayon, pag nilaparan naman natin to, kunyari, itong B5, kunyari, laparan natin to, 500 by 700, medyo tinaasan ko na, no? Pag nira natin yan, tingnan natin kung magbabago, no? So, ganun pa rin, no? So, ibig sabihin may mali, no? Malamang sa malamang, dahil nilimita natin yung sa umpisa, na ginawa natin 16 kagad ang start, ang layo lang naman ng biga natin is may 4 meters lang, 4.3. So, parang sinasabi dito na pwede pang liitan sana yung bakal, no? Para hindi magsiksikan. Kasi kung 16 versus, kunyari 10, no? So, medyo maano nga yun. So, ayan. So, balik natin siya sa dati. So, click lang natin cancel. Kaso, nagalaw ata. Pinangan natin ang 5G1. O, ayan. Pag kinancel natin, yung B5, bumalik siya sa dati. 300 by 500. So, hindi ko siya babaguhin. Pero, kailangan ko baguhin yung umpisa, no? So, i-unlock lang natin yan. Kung gusto natin bumalik dun sa unang setting. So, select lang natin tong unlock. Ayan, yes. Para babalik tayo dito sa setting ng general reinforcement. Ito, no? So, kasi ito, nilimitahan natin ang main steel bar. So, naka 16 siya. So, siguro, baka kaya naman ng 10. So, lagay natin 10. So, okay lang. Maximum 32. So, yan. Ito, assist muna natin. Tingnan natin kung kaya naman siya ng 10 and 12. Although, kasi naman, usually naman talaga ganyan lang, 10 and 12. Tapos, itong SFR, yan din naman talaga yung, ano, okay lang natin, tapos run ulit. Okay, so mag-aantay ulit tayo. So may binago lang tayo. So ibig sabihin, binago natin yung list ng bakal na pwede niyang gamitin. No, tingnan natin kung malaki pagbabago. No. So yun ang kagandahan ng RCDC. So mabilis lang, no. Siya nang bahala. Kumbaga, i-set mo lang yung mga parang parameters, tapos siya nang bahala. Aantay ka na lang. Okay, so makita nyo na ayan. So lahat na green. So ibig sabihin goods na siya, no? So ano lang binago natin? Binago lang natin yung kanyang main rebar na pagpipilian. So ginawa natin, nag-start siya sa 10 mm, no? So kanina kasi umpisa natin kasi 16, no? Kaya medyo malaki siya. Nalakihan siya. So nagsiksikan yung bakal, no? So kaya siya sumasablay, no? So, kaya naman siya ng 10 mm. So, makikita nyo, ayan na yung pinakano niya. So, once na pasado ang design nila, or green, so, makikita nyo, may bakal na siyang lalabas. O, ayan o, bottom, left. So, ibig sabihin, sa bottom niya, or sa left side niya is may tatlo down na 10 mm. Sa gitna ay tatlong 10 mm rin. Tapos, sa bottom din ng right naman is 10 mm. Tapos, sa taas ay 4. 10 mm pa rin, mid. So, dire-diretso lang, no? So, wala siyang extra bar. So, meron ba rito may extra bars? Wala ata may extra bars. Wala siyang na-design na may extra bars. Ito. Ito. May na-design siya may extra bars. So, sa top left niya is 4, number 10. Sa mid niya is 4, number 10. Pero sa top right niya is 4, bali 6, no? 6 na number 12. Okay? So, ganyan lang siya. So, anong next step? So dahil okay na siya, no?
So, pero kunwari, nagawa kayo, may pailan-ilan na pula. So, ganun lang gagawin nyo. So, select nyo lang yan, then design. Tapos, baguhin nyo lang yung, syempre, baguhin nyo yung section. So, malamang sa section naman malaki ang epekto talaga. Tapos, then run nyo lang. Tapos, iaano nyo lang yun, tatanungin kayo doon, or accept. Kunyari, nag-green na. Kasi pagka nirun mo yan, kunyari, eto, subukan lang natin. Kunyari, kahit pasado na to, pwede ko itong baguhin. Kunyari, ginawa ko itong 400. Ayan, yung B7. So, pag nirun ko yan, iraran niya yan. Ano nangyari? Ayan, yan. I-click mo lang accept. Ayan, pero naging 400 pa rin, no? Oh, dapat nag-green yan eh, ba't di na-green? Pero may nakalagay naman ito. Pag in-accept mo yan, magiging, ito na, ma-overwrite niya na itong, itong B, or yung B7, no? Magiging 400 by 400. So, kung ayaw mo siya, so, cancel mo lang. Ayan, so babalik pa rin siya doon. Ayan, 300 by 500. Okay? Next. So dahil goods na siya, ang next natin gagawin is modify muna natin yung auto beam para medyo lumit-lit. So pwede natin ito lagay dito sa auto group beam. So para siyang bahala mag groupings, no? Ng mga beams. Ayan. Tapos select mo lang yan ng, paano ba ginawa ko dyan? Ay, meron na pala beam groupings. Okay lang natin. Ayan. So, mas mababawasan yung kanyang yung groupings. So, ngayon madami-dami. Parang 13. Ayan. Mabawasan ba? O, parang hindi nabawasan. 2, 3, 4, 5. Hindi, may mga natanggal no? G1, G2, G3. Nawala yung 4, 7, nawala yung 7, 9, 10. Nawala rin yung 10, no? So, ikinonbine siya. Kaso, itong numbering niya ay hindi niya binago, no? So, okay lang naman. Groupings lang naman to. Ang hindi mo babago dyan is to, yung beam name niya, which is nandito yun, no? Yan. Yan ang hindi mo babago. Okay? So, next, ang gagawin natin ay sa report, no? So, text schedule muna. Punta tayo ng report. Tapos itong text schedule. Ayan. So, gagawin natin dyan is group beam. So, kumbaga pag ni-report natin is by group na siya. So, type 1 and group beams. Then, okay lang natin. Ayan. So, may lalabas na ganyan. Yan. So, mag-generate siya ng pang AutoCAD, no? Ayan, pang AutoCAD yan. Or .dxf, no? Ayan. So, para na siyang, beam schedule. So, magkakasama na. Ayan, no? Beam number, B1, B2, B19, B20. Ayan. So, ito na yung ilalagay nyo sa inyong structural, no? So, isi-save nyo lang yan ganon. Kaso, bago nyo i-save ito, magre-require siyang, kailangan mo muna i-save tong project. So, save mo muna tong project bago ka pa mag-save. So, pag nag-save siya, kumaga parang export yan. So, ilagay ko na lang sa desktop. So, ilagay ko na lang to beam sked. Ayan. Then, save. Ayan. So, lalabas yan dito, no? Ayan. So, naka-DXF yan. So, pwede natin yung i-open. So, editable na yan. Kasi AutoCAD. So, ganun siya kabilis, no? So, habang dinidesign mo yung beams, nakapag-generate na rin siya ng drawings and schedule. Ayan. So, ito yung beams. Lipat ko lang. Yun lang. Na-detect ang aking Ayan. So, ayan yan. So, pwede naman siyang editable pa yan, no? Ayan. Okay. So, pinakita ko lang na kaya siyang i-open, no? So, close ko muna ito. Ayan. No. Next, balik na tayo sa RCDC. So, close lang natin to. Na mali. Hindi kasi ako pwedeng magbukas ng AutoCAD ng may initial akong gagawin para di siya ma-detect. Kaya na-detect siya, no? So, ayun. Next, ay makulit siya. Titigil din yan. Next natin i-report ay yung ano ba i-report natin? Elevation and section, no? Ayun yan talaga kulit, no? So, under pa rin ng report. So, yun na. Close. Ayan. Under ng report,
meron siya diyang elevation and section. So, dito naman yung ano. So, this time, so, hindi naman natin kailangan lahat, no? Pakita ko lang ng isa, no? Pakita lang tayo ng isa. Kunyari, itong si G1. Ayan. Pero, kung ikaw ay rebar engineer, no? Mas maganda, i-ano mo to lahat, no? Para sa yung, ano ba tawag doon? Sa, limutan ko ng tawag doon. Rebar, ano, no? Ano nga ba, nasa dulo ng dila ko. Ay, nako. Basta, pag yung rebar engineer ka, pag parang ma-estimate mo yung mga bakal, no? At least kung nandyan, actual siya talaga, no? So, okay lang natin may lalabas. Rebar, ano nga ba yun? Ako, kalimutan ko na. Tagal ko na sa, ano. So, ayan. So, lalabas yung kanyang elevation niya. Ayan. Ayan. So, nandiyan na rin yung mga bakal niya. Kung paano siya i-space din yung mga stirrups. So, nandiyan. Ito pa isa-isa. So, pwede nyo syempre i-generate ng lahat, no? Pero syempre, pagdating yan sa drawing, no, hindi mo naman kailangan ipakita lahat yan. Usually, ang pinapakita dyan ay isang typical, no. Maglalagay ka ng isang typical, tapos ilalagay mo yung, ano, no. Ayun lang. Don't report. Yes, close. Ayan, maglalagay ka dyan ng, ano, no. So, makita naman nyo sa plano, no, yung typical beam, no, details. So, nandun yung mga spacing. So, usually naman ang mahalaga pa rin talaga yung beam schedule sa kahit mga ganito, no? Ayan, nasa inyo na yan kung paano nyo papakita. Kasi kung iano mo lahat yan na isa-isa, no? So, ang dami nun. So, isang level pa lang yun, no? Paano mo yun ipapakita sa iyong drawing, no? Structural plan. So, masyadong madami, no? So, which is etong mga to, pwedeng rebar engineer lang may hawak nito, no? Kapag magpapabakal na siya. Okay? Next. So, ganun ulit. Pwede mo lang yung i-save, ganyan. So, pangalanan lang nating beam elevation. Ayan. Save. Next. Ang pwede pa nating gawin dyan sa report ay design calculation. So, ayan. So, ito naman yung, ano, kunyari G1 lang ulit muna. Ayan. So, dito naman mag-generate naman siya ng design. So, ayan. Ayan. So, isi-save lang rin natin yan. So, this time, HTML na, no? Ayan. So, lagay natin na beam calc. Ay, ayaw. Beam calcs. Desktop ulit. Save lang. Ayan. Next. Ito naman yung bill of quantities. Saan ba siya makuha? Ayan, sa bill of quantities. Ayan. So, paano naman sa bill of quantities? So, para, ano, kung mag-rough estimate tayo kung magkano, no? Click mo lang to, then, ito. Tapos to, maglalagay ka ng price. Kunyari, magkano ba ang rate ng concrete mo per cubic, no? So, ilagay natin na, kunyari, 5,000 per cubic. So, dito naman, rate ng bakal, kunyari, ito ay 60. Ito ay 60. Tapos, ito, kunyari, medyo mas mura. Ito ay, kunyari, ito ay 50, no? Ayan. Tapos, plan area, kunyari, ang area ng plan mo ay, so, kunyari, 200. So, masyado malaki na. 75 na lang, square meter. Ayan. Tapos, shuttering ay, lagyan natin 100. Ayan, tapos okay lang natin. So, magkaka-price na yan, no? Ayan. So, meron na siyang price. Ayan. So, meron ka ng BOQ summary, no? Okay? Next. So, sa project nyo naman, hindi ko na ma-require yan, no? Pinakita lang na pwede yun, no? Pwede yan dyan. Okay. So, alin pa? Parang ang hindi nalagay ay yung BBS, no? Ito. So, ito naman yung kalimutan ko na rebar. Kalimutan ko yung tawag doon. Nakapag rebar engineer. So, ito yun. Ito yung mismong ginagawa ng rebar engineer. Kalimutan ko na. Sa tagal ko na sa wala sa ano. So, ayan. So, 12, 1, 5 mm.
So, drawing. So, drawing or spreadsheet. So, ayan. So, G1 muna. Actually, dapat lahat, no? Ilahat na nga natin. Kasi ito na yung ano eh. Kung nga ba tawag doon? Pag rebaran. Yung mga cutting. Yon, rebar cutting list. Cutting list. Ang tawag doon. Rebar cutting list. So, para, kumbaga, ipapaano mo yan, no? I-generate na lang natin para magkaroon kayong idea. Ayan. Ito yung ipapafabricate mo. Sa, kunyari, mayroon kayong hiwalay na planta, no? Planta ng main office nyo. Ayan. Ito yung ipapafabricate mo. Ayan. Nandiyan na siya. Oh, ito yung mga top bars. Oh, ito yung mga straight bars. Ayan. So, yun ang kagandahan niya, no? Meron na siyang rebar cutting list. So, hindi ka na mahirapan. Nandito na rin mga stirrups. Ayan. So, kompleto na siya, no? So, swerte ng rebar engineer, no? So, hindi ka na siya magmano-mano, no? May magge-generate na para sa kanya. Ayan. Tapos yan. So, may total na rin yan. Ayan. Tapos rebar size. Ayan. Tapos ito kung ilang piraso. Ayan. So, syempre ito, hindi ito nire-reflect sa drawing, no? So, for ano to, no? For sa site engineer na to or rebar engineer. So, kailangan natin pakita isang typical details, no? And yung beam schedule, no? Yun lang kailangan natin. Okay? So, yun lang ang lahat ng pwede nating ano, no? Meron pa bang iba? So, yun yung pwede nating magamit gamit sa pag-design ng beam. So, ikakat ko muna to hanggang dito muna para ano, para maya naman ay yung about sa column and slab. Okay?